Hello, Leo, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po inasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Pauna mensahe ni Leo ay Queen of Wands. Ayan, so this is really beautiful kasi very confident kayo. This is very Leo. You know, yung qualities na to, you're embodying the energy of Queen of Wands, no? Na very energetic, very charismatic. At saka ano din kayo dito, yung bang matatag, determinado, focused, at saka very ano din kayo, no? Very uh, strong din, no? Yung influence ninyo on other people. Kaya marami din ng tao dito that are looking up to you kasi napakalakas ng impluensya ninyo since very charismatic kayo. Marami kayong taong nadodraw, no, towards you, yung ganun. Marami kayong naa-attract na mga tao towards you at hinahangaan kanila, no? And isa pa dito, kung ano man yung ano ninyo, minimithi ninyo sa buhay, with the Queen of Wands energy, parang itutuloy-tuloy ninyo yan hanggang sa makuha ninyo ang tagumpay. Ten of Swords, tens resonates with endings and beginnings. Kaya definitely meron ditong magtatapos at merong magsisimula. So, siguro, ang tatapusin ng iba sa inyo dito is yung emotional baggages, yung pain, no? Yung resentments, no? Na yung parang bit-bit ninyo for quite some time. Maaring ngayon, mag-iisip kayo na parang tama na, no? For the longest time, ilang buwan na or taon siguro na, ang ginugol ninyo dito sa sakit na to, no? Ng kalooban. Siguro, nakafocus kayo dito sa kung ano man ang nangyari dito in the past na parang nasaktan kayo dito ng todo-todo to your core. Kung nakikita ninyo, di ba, yung mga swords nakatusok pa talaga. Kasi ganyan ang pakiramdam ninyo. No, ganyan ang naging pakiramdam ninyo nung nangyari ang kung ano man ang nangyari. So, siguro may betrayal dito na nangyari. At ang nag-betray sa inyo dito, mahal ninyo. No, minahal ninyo. So, maaring person ninyo, maaring mga kamag-anak ninyo, kapamilya ninyo, kaibigan, best friend ninyo siguro, no? Pwedeng ganon, no? Kaya sobrang nasaktan kayo, todo-todo talaga. And for many months or siguro for many years, no? Nasa dibdib ninyo yan, ano? Yung sakit, yung pait, no? Na naidulot ng sitwasyon na to. Pero ngayon, you are going to, to rise above your situation. Parang marirealize ninyo sa ngayon na enough is enough. Tama na yung pasakit ninyo din sa sarili ninyo. Maybe you are going to forgive yourself na din ngayon, no? For allowing yourself or for letting yourself to suffer, no? Dito sa sitwasyon na ito. Kaya ngayon, you're ready to bounce back, no? You're ready to bounce back. Handa na kayong bumangon, no? Sa ngayon, from this pain, from this misery, at lalaban na kayong muli sa buhay. You're going to choose yourself dito, no? Sa ngayon. What else? We have 5 of Wands. Ayan. So, siguro, merong mga diskusyon din na nangyari dito with other people. Maaring isa din ito sa naging dahilan ng Ten of Swords energy, no? Maaring nagkaroon ng away-away sa pamilya, nagkaroon ng away-away sa magkakaibigan, no? Or siguro kung sino man, no? That could be related to this energy. No? Siguro nagkaroon kayo ng disagreement or maybe verbal na away, no? Siguro, or physical pa na away. Maybe may mga ganong nangyari dito. So, this could be part of what happened here sa Ten of Swords. Maaring nagkaroon talaga kayo ng matinding awayan ng kung sino man, kaya matagal siguro kayo na ganon ang pakiramdam nito, na yung parang nahirapan kayo, nag-suffer kayo kasi siguro
maaring kayo dito yung parang, ah, nahirapan among many people, no? Maaring kayo yung directly involved dito sa away na to, no? And that could be because of a woman. Maaring yung nangyaring ito, yung sama ng loob, yung hirap, yung pasakit sa dibdib ninyo, maybe it's because of a woman. Maaring babae ang naging dahilan. But of course, this is not going to resonate with everyone, so just take as it resonates, okay? Page of Pentacles, this is good. Pagdating naman sa pera, no? This is financial opportunity na maaring dumating sa iba sa inyo, Leo, no? Possible din, ano, na kung related pa rin ito dito sa istorya ng tatlong cards na to, posibleng ang naging dahilan or isa sa mga naging dahilan ng away-away na to sa pamilya or sa magkakaibigan is about money. Maaring related sa money, maaring pera ng babaeng ito yung naging dahilan ng pag-aaway na ito, no? ng sitwasyon na to na nagkagulo ang lahat, it's because of the money of this woman. So, posibleng ganun ang ganap, posible naman na hindi, no? Depende sa inyong sitwasyon. We have 8 of Swords, hindi kayo dito nakagalaw, no? Restricted kayo. Siguro dahil minamasdan ninyo, nag-o-observe kayo siguro na kung anong magiging reaksyon ng mga taong ito. Iniisip ninyo din siguro dito na kung if you're going to make a move, any kind of move, ano kaya ang mangyayari na susunod? Baka magkakagulo uli, baka mag-away-away uli, no? So maybe that situation is restricting you dito, no? Sa sitwasyon na to para mag-make a move kayo. So, possible, no? Na magkakadugtong talaga ang kwento ng 5 cards na to. But it feels like to me na tapos na ang sitwasyon na to eh. Tapos na to. So, maaring nandito lang sa mga cards kung ano ang naging dahilan, ano ang naging puno, no, ng kaguluhan ito. And maybe talaga yung babaeng ito ang naging dahilan ng lahat ng kaguluhan yan sa buhay ninyo. Okay? So, tignan natin kung ano pa ang kaganapan. So, this is a lot of cards. Kunin natin ito, yung bumaliktad na. So, we have 888, karma. Ayan. So, good karma to, no? Kasi, yung 888 na to, triple ang energy ng swerte, no? This is swerte sa pera. So, sabi dito, balance, no? So that's good. That balance is coming back na sa buhay ninyo, magkakaroon na kayo ng balanse. So, siguro talagang naayos na ninyo ito na sitwasyon na to. Ano man ang sitwasyon na to, mukhang gagraduate na talaga kayo dyan or talagang graduate na kayo. Talagang umano na kayo, you were able to rise above this situation na, no? Kaya ngayon, balanse ng muli ang buhay ninyo. Maaring naayos nyo na ang buhay ninyo sa ngayon. Pati na rin yung inyong finances, nagtagumpay na kayo sa pera, may kayamanan na kayo. So, maaari talaga na naging maayos na ang buhay ninyo dito or papunta pa lang kayo doon sa pag-aayos ng inyong finances, ng inyong kayamanan, kaperahan, yung ganon, no? So, sabi dito sa card, a lot of money is coming your way. Maraming pera ang paparating. So, that's really beautiful. Fortune refers to more than just monetary and material success. If you don't appreciate the people in your life now, you won't have them tomorrow. Kaya learn to appreciate and learn to acknowledge, lalo-lalo na yung mga tulong na binibigay sa iyo ng mga tao sa ngayon. This message encourages you to take personal responsibility and to use it to realize your greatest potential. So, thank you for watching Love and Light. Namaste. Hello, Leo, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po inasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Pauna mensahe ni Leo ay Queen of Wands. Ayan, so this is really beautiful kasi very confident kayo. This is very Leo. Yung qualities na to, you're embodying the energy of
Queen of Wands, no, na very energetic, very charismatic, at saka ano din kayo dito, yung bang matatag, determinado, focused, at saka very ano din kayo, no, very uh, strong din, no, yung influence ninyo on other people. Kaya marami din ng tao dito that are looking up to you kasi napakalakas ng impluensya ninyo since very charismatic kayo. Marami kayong taong nadodraw, no, towards you, yung ganun. Marami kayong naa-attract na mga tao towards you at hinahangaan kanila, no? And isa pa dito, kung ano man yung ano ninyo, minimithi ninyo sa buhay, with the Queen of Wands energy, parang itutuloy-tuloy ninyo yan hanggang sa makuha ninyo ang tagumpay. Ten of Swords tends resonates with endings and beginnings. Kaya definitely meron ditong magtatapos at merong magsisimula. So siguro ang tatapusin ng iba sa inyo dito is yung emotional baggages, yung pain, no, yung resentments, no, na yung parang bit-bit ninyo for quite some time. Maaring ngayon mag-iisip kayo na parang tama na, no, for the longest time, ilang buwan na or taon siguro na ang ginugol ninyo dito sa sakit na to, no, ng kalooban. Siguro nakafocus kayo dito sa kung ano man ang nangyari dito in the past na parang nasaktan kayo dito ng todo-todo to your core. Kung nakikita ninyo, di ba, yung mga swords nakatusok pa talaga. Kasi ganyan ang pakiramdam ninyo. No, ganyan ang naging pakiramdam ninyo nung nangyari ang kung ano man ang nangyari. So, siguro may betrayal dito na nangyari. At ang nag-betray sa inyo dito, mahal ninyo. No, minahal ninyo. So, maaring person ninyo, maaring mga kamag-anak ninyo, kapamilya ninyo, kaibigan, best friend ninyo siguro, no? Pwedeng ganon, no? Kaya sobrang nasaktan kayo, todo-todo talaga. And for many months or siguro for many years, no? Nasa dibdib ninyo yan, ano? Yung sakit, yung pait, no? Na naidulot ng sitwasyon na to. Pero ngayon, you are going to, to rise above your situation. Parang marirealize ninyo sa ngayon na enough is enough. Tama na yung pasakit ninyo din sa sarili ninyo. Maybe you are going to forgive yourself na din ngayon, no, for allowing yourself or for letting yourself to suffer, no, dito sa sitwasyon na ito. Kaya ngayon, you're ready to bounce back, no? You're ready to bounce back. Handa na kayong bumangon, no, sa ngayon, from this pain, from this misery, at lalaban na kayong muli sa buhay. You're going to choose yourself dito, no, sa ngayon. What else? We have 5 of Wands. Ayan, so siguro, merong mga diskusyon din na nangyari dito with other people. Maaring isa din ito sa naging dahilan ng Ten of Swords energy, no? Maaring nagkaroon ng away-away sa pamilya, nagkaroon ng away-away sa magkakaibigan, no? Or siguro kung sino man, no, that could be related to this energy. No? Siguro nagkaroon kayo ng disagreement or maybe verbal na away, no, siguro, or physical pa na away. Maybe may mga ganong nangyari dito. So this could be part of what happened here sa Ten of Swords. Maaring nagkaroon talaga kayo ng matinding awayan ng kung sino man, kaya matagal siguro kayo na ganon ang pakiramdam nito, na yung parang nahirapan kayo, nag-suffer kayo kasi siguro maaring maaring kayo dito yung parang nahirapan among many people, no? Maaring kayo yung directly involved dito sa away na to, no? And that could be because of a woman. Maaring yung nangyaring ito, yung sama ng loob, yung hirap,
yung pasakit sa dibdib ninyo, maybe it's because of a woman. Maaring babae ang naging dahilan. But of course, this is not going to resonate with everyone, so just take as it resonates, okay? Page of Pentacles, this is good. Pagdating naman sa pera, no? This is financial opportunity na maaring dumating sa iba sa inyo, Leo, no? Possible din, ano, na kung related pa rin ito dito sa istorya ng tatlong cards na to, posibleng ang naging dahilan or isa sa mga naging dahilan ng away-away na to sa pamilya or sa magkakaibigan is about money. Maaring related sa money, maaring pera ng babaeng ito yung naging dahilan ng pag-aaway na ito, no? Ng sitwasyon na to na nagkagulo ang lahat, it's because of the money of this woman. So, posibleng ganun ang ganap, posible naman na hindi, no? Depende sa inyong sitwasyon. We have 8 of Swords, hindi kayo dito nakagalaw, no? Restricted kayo. Siguro dahil minamasdan ninyo, nag-o-observe kayo siguro na kung anong magiging reaksyon ng mga taong ito. Iniisip ninyo din siguro dito na kung if you're going to make a move, any kind of move, ano kaya ang mangyayari na susunod? Baka magkakagulo uli, baka mag-away-away uli, no? So maybe that situation is restricting you dito, no? Sa sitwasyon na to para mag-make a move kayo. So, possible, no? Na magkakadugtong talaga ang kwento ng 5 cards na to. But it feels like to me na tapos na ang sitwasyon na to eh. Tapos na to. So, maaring nandito lang sa mga cards kung ano ang naging dahilan, ano ang naging puno, no, ng kaguluhan ito. And maybe talaga yung babaeng ito ang naging dahilan ng lahat ng kaguluhan yan sa buhay ninyo. Okay? So, tignan natin kung ano pa ang kaganapan. So, this is a lot of cards. Kunin natin ito, yung bumaliktad na. So, we have 888, karma. Ayan. So, good karma to, no? Kasi, yung 888 na to, triple ang energy ng swerte, no? This is swerte sa pera. So, sabi dito, balance, no? So that's good. That balance is coming back na sa buhay ninyo, magkakaroon na kayo ng balanse. So, siguro talagang naayos na ninyo ito na sitwasyon na to. Ano man ang sitwasyon na to, mukhang gagraduate na talaga kayo dyan or talagang graduate na kayo. Talagang umano na kayo, you were able to rise above this situation na, no? Kaya ngayon, balanse ng muli ang buhay ninyo. Maaring naayos nyo na ang buhay ninyo sa ngayon. Pati na rin yung inyong finances, nagtagumpay na kayo sa pera, may kayamanan na kayo. So, maaari talaga na naging maayos na ang buhay ninyo dito or papunta pa lang kayo doon sa pag-aayos ng inyong finances, ng inyong kayamanan, kaperahan, yung ganon, no? So, sabi dito sa card, a lot of money is coming your way. Maraming pera ang paparating. So, that's really beautiful. Fortune refers to more than just monetary and material success. If you don't appreciate the people in your life now, you won't have them tomorrow. Kaya learn to appreciate and learn to acknowledge, lalo-lalo na yung mga tulong na binibigay sa iyo ng mga tao sa ngayon. This message encourages you to take personal responsibility and to use it to realize your greatest potential. So, thank you for watching Love and Light. Namaste.